Isipin mo na ikaw ang pinakamakapangyarihang general sa Roma, mahal ng iyong mga sundalo at itinuturing na anak ng emperador. Ngayon, isipin mo na mawawala ang lahat ng ito sa loob lang ng isang gabi dahil sa isang baliw na prinsipe na may matinding inggit sa sarili niyang ama. Ito ang kwento ni Maximus Decimus Meridius, kung paano ang isang general ay naging alipin, naging gladiator, at humamon sa isang buong imperyo. Nagsisimula ang lahat sa Magi na kagubatan ng Germania, kung saan pinangunahan ni General Maximus ang hukbong Romano sa isang madugong panalo laban sa mga barbaro. Dahil sa kanyang galing at katapatan, hiniling ng naghihingalong emperador na si Marcus Aurelius ang isang mabigat na pakiusap, gusto kong ikaw ang mamuno sa Roma pagkatapos kong mamatay upang ibalik ang kapangyarihan sa mamamayan at muling itatag ang republika. Hindi hangad ni Maximus ang kapangyarihan, ang gusto lang niya ay bumalik sa kanyang asawa at anak sa Spain. Ngunit bago pa niya ito mapag-isipan, nalaman ng selosong anak ng emperador na si Commodus na hindi sa kanya ipapasa ang korona. Sa gitna ng galit, marahas niyang sinuplicate ang sarili niyang ama hanggang sa mamatay at idineklara ang sarili bilang bagong Caesar. Nang tumanggi si Maximus na mangako ng katapatan sa kanya, iniutos ng bagong diktador ang kanyang pagbitay, kasama ang pagpatay sa kanyang pamilya. Nagawa ni Maximus na makalag sa kanyang gapos, pinagpapatay ang mga berdugo, at sugatan siyang sumakay sa kabayo patungong Spain. Ngunit huli na ang lahat, dinatnan niya ang kanyang sunog na tahanan at ang mga nakabiting bangkay ng kanyang asawa at maliit na anak. Bumagsak si Maximus sa lupa sa matinding lumbay at kawalan ng malay, kung saan siya ay dinakip ng mga illegal slave trader. Wakas ng Part 1, mabubuhay kaya si Maximus sa kamay ng mga slave trader? Alamin sa Part 2, dinala si Maximus ng mga illegal slave trader sa mainit na desyerto ng North Africa. Buhay ang kanyang katawan, ngunit patay na ang kanyang diwa. Binili siya sa murang halaga ng isang mabalasak na manager ng mga gladiator na nagngangalang Proximo. Dito, binatikon si Maximus ng marka ng isang alipin at binigyan ng bansag na The Spaniard dahil tumanggi siyang sabihin ang kanyang totoong pangalan. Sa kanyang unang laban sa lokal na arena, nakakadena si Maximus sa isa pang alipin. Nang sumugod ang mga kalaban, biglang gumising ang kanyang matinding kakayahan sa pakikipagdigma. Parang ipu-ipu niyang pinabagsak ang mga kalaban ng napakabilis at walang kaaway-away na emosyon. Dahil dito, na-realize ni Proximo na hindi lang siya basta nakabili ng alipin, kundi isang Diyos ng digmaan. Sa paglipas ng mga linggo, naging alamat si The Spaniard dahil sa kanyang bangis, dahilan upang mabaliw sa tuwa ang mga manunood. Isang gabi, kinausap siya ni Proximo at sinabing dadalhin niya ang kanyang pangkat sa Roma para sa malalaking palaro sa Colosseum na inorganisa ni Commodus upang ilihis ang pansin ng mga gutom na mamamayan mula sa malawakang krisis sa pagkain. Sinabi sa kanya ni Proximo ang gintong sikreto upang lumaya, makuha mo ang puso ng mga tao, Spaniard, at makukuha mo ang iyong kalayaan. Sa unang pagkakataon, muling nabuhay ang pag-asa ni Maximus. Na-realize niya na kung pupunta siya sa Roma at makukuha ang suporta ng publiko, mapapalapit siya sa lalaking pumatay sa kanyang pamilya para maghiganti. Wakas ng Part 2, naghihintay ang Colosseum. Alamin sa Part 3 ang kanilang tapatan. Nakatapak na si Maximus sa Roma, kung saan punong-puno ng tao ang dambuhalang stadium ng Colosseum. Para sa unang araw ng palaro, naghanda ang mga organizer ng isang pagtatanghal kung saan ang mga gladiator ay binihisan bilang mga walang kalaban labang barbaro upang ubusin ng mga Romanong sundalong nakakarwahe na may patalim sa gulong. Nilagay sila doon para lamang mamatay para sa aliw ng publiko. Ngunit si Maximus ay isang henyo sa militar. Kinuha niya ang kontrol sa arena, pinagdikit-dikit ang mga kalasag ng kanyang mga kasamahan upang bumuo ng isang hindi matitinag na pader, at pinangunahan ang mga alipin sa isang imposibleng panalo. Manghang-mangha at litong-lito ang emperador na si Commodus mula sa kanyang upuan. Dahil sa kuryosidad, bumaba mismo si Commodus sa arena upang makaharap ang mahiwagang mandirigma at inutusan itong mag-alis ng helmet. Huminto si Maximus, hawak ang isang matulis na bakal na balak niyang isaksak sa leeg ng diktador, ngunit natigilan siya nang makitang nakatutok ang mga armas ng mga gwardya sa kanyang mga kasamahan. Dahan-dahan niyang inalis ang helmet, tinitigan ng diretso sa kaluluwa ang kanyang kaaway, at sumigaw, ang pangalan ko ay Maximus Decimus Meridius. Komandante ng hukbo ng Hilaga, tapat na lingkod sa totoong emperador, Marcus Aurelius. Ama sa isang pinatay na anak, asawa sa isang pinatay na asawa. At makukuha ko ang aking paghihiganti, sa buhay na ito o sa susunod. Tuluyang namutla si Commodus sa matinding takot, mukha siyang nakakita ng multo. Nagwala ang buong arena sa sobrang tuwa nang malaman nilang ang paboritong gladiator ay ang sikat at pinagtaksilang general.
Balak sana ni Commodus na ipapatay si Maximus, ngunit ang buong stadium ay nagsimulang sumigaw ng buhay. Buhay! Napilitan ng duwag na emperador na buhayin si Maximus dahil alam niyang mag-aalsa ang buong lungsod kung papatayin niya ito. Wakas ng Part 3, nakahanda na ang patibong. Alamin sa Part 4 ang huling madugong labanan. Naging bayani ng mga tao si Maximus, kaya lalong naproning si Commodus. Isang lihim na kilusan ang binuo ng kapatid ng emperador na si Lucilla upang itakas si Maximus at pamunuan ang kanyang tapat na hukbo para patalsikin ang diktador. Ngunit natuklasan ni Commodus ang plano, ipinapatay niya si Proximo at muling nadakip si Maximus sa isang ambush. Upang makuha muli ang katapatan ng Roma, hinamon ni Commodus si Maximus sa isang tapatang laban sa gitna ng Colosseum. Ngunit bago ang laban, palihim na sinaksak ng duwag na si Commodus ang nakakadenang general sa tagiliran upang mawasak ang baga nito bago ito binihisan ng puting baluti upang itago ang dugo sa mata ng publiko. Nagsimula ang huling laban. Kahit dahan-daang namamatay at nahihirapang huminga, lumaban si Maximus gamit ang kanyang natitirang lakas at purong galit. Sa isang marahas na tagpo, nawala ng espada si Commodus at tumanggi ang mga gwardya na bigyan siya ng bago. Sa kawalan ng pag-asa, naglabas ng nakatagong patalim si Commodus sa kanyang manggas at sumugod. Nagawa itong suluhin ni Maximus, dinaig ang diktador, at isinaksak ang patalim ng malalim sa leeg ni Commodus. Bumagsak na patay sa buhangin ang malupit na emperador, at tuluyang tumahimik ang buong paligid. Sa kanyang mga huling hininga, iniutos ni Maximus na palayain ang mga gladiator at ibalik ang pamumuno sa Senado. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dahan-dahang pumanaw sa arena, malaya na sa wakas, at handa nang makapiling ang kanyang pamilya sa kabilang buhay.